papahypin ko muna kayo dito ho mga bossing. Ano po? Oh, para po hindi kita malilimutan. Kailanman hindi pababayaan. Hindi kita malilimutan. Hindi ho maganda ang boses ko. Ano po? Kaya lang, dito sa litrato na ito, para pong may magbe-birthday. O di ba po? Kapag kayong may mga magbe-birthday, ganyan po yung inilalagay na litrato, mga kababayan, o na video, no? O, hindi kita malilimutan. Hindi kita pababayaan. At yan po yata ang motto nito pong si Salvador Panelo, mga kababayan, sa pamilya Duterte. Kahit na po magkabuhol-buhol na, mga boss Chipamoser, ay patuloy na ipagtatanggol ni Salvador Panelo ang mga Duterte. Bakit kanyo? Biruin mo, eto, maghahabla na naman po. Nag-aaral na naman daw po kung paano kakasuhan, mga kababayan, ang dating senador na si Antonio Trillanes Deport. Dahil po ito, unti-unti na po silang nabubuko, unti-unti na pong lumalabas ang katotohanan. Pakinggan nyo ho, mga kababayan. Pinag-aaralan na ho namin kung anong krimen ang ididibanda namin dito sa opisyal sa AMLAC, pati rito kay Trililing. Okay lang yan. Yan na naman! Narinig na namin yan Oh, naalala nyo, mga kababayan, nung nasa Congress, nung napahiya itong mga ito, no? Kasi may ginawang estilo ho yan, may ginawang style, yung kampo ng dating Pangulong Duterte doon sa Congress. Pinapatawag sila doon. Pinasagot nila yung lawyer nila, no? Doon sa pagpapatawag. At ang sagot ng kanilang mga abogado, mga boss Chipamoser, ay wala silang tiwala sa Kongreso. So ano po ang ibig sabihin nun, mga kababayan? Ibig sabihin nun, hindi sila dadalo doon sa pagpapatawag ng Congress sa kampo nila. Ang ginawa po ng Kongreso, mga kababayan, sige, since naman hindi dadalo ang dating Pangulo, dahil siya naman dito ang primary na dapat makausap, i-cancel na lang natin. Ipinubliko po ng Kongreso, mga kababayan, yung pag-cancel na yon kasi nga sinabi na nung attorney lawyer nila na hindi dadalo ang kampo nila Aba, biglang nagyabang itong si Panelo. Biglang ang sinabi tingnan mo kung kailan dadalo kami sa kanila kinancel. So binaliktad nila yung Congress, mga kababayan. At yun nga, napilitan na puwersa silang dumalo kasi nung narinig ng Congress, nila Ace Barbers, mga bossing, yung pagyayabang nila Panelo, sige, tuloy na natin since dadalo na naman pala kayo. Napunta na sila doon. Nag-init ang ulo ni dating Pangulong Duterte dahil po kinulit siya doon sa pagpirma ng waiver nung kanilang bank account ng Vice Presidente na si Sara Duterte, no? Na joint account. Yun ho yung inambaan ng mikropono. Si Sentry, mga kababayan. No? Pagkatapos nun, nag-TikTok si Panelo. Sabi ni Panelo, dating Pangulo, sasampahan po. Hindi, Presidente, ang tawag niyan. Kahit hindi na Presidente, no? Presidente, sasampahan po ba natin ng kaso? Ito pong si Trillanes, sabi naman ng dating Pangulo. Oo. Ayun, sasampahan. Hanggang ngayon, hinihintay ho namin yung pagsasampa ng kaso ninyo kay Senator Trillanes upang magkaroon kami ng vlog. Wala! Ang putik na yan. Paano ho, mga kababayan? Doon sila maliligwak. No? Nung mga panahon na yon, hindi pa lumalabas, hindi pa inilalabas, itong mga bank accounts na ito, mga bossing, sasabihin lang po ng judge na, sige, total naman sinasabi ninyo na libel yung ginawa sa inyo ni Trillanes. Ganito gawin natin. Buksan na natin yung bank accounts. No? Malaman natin kung totoo ba talaga bang may nagpapadala ng 2 bilyong piso diyan sa pamilya Duterte. No?
na nanggagaling doon sa di umano na si Sammy Uy. Hindi ho nila tinuloy, mga kababayan. Hindi ho tinuloy. Bakit? Mabubuksan eh. Kaso, eto ngayon, mga bossing, nabuksan na. No? At 18 o 18 out of 18, doon po, sa napakaraming listahan, random lang po ang ginawa ni Congresswoman dating Senador Leila de Lima. Random lang po ang ginawa, mga kababayan. 18, sa pool yung 18. Tugmang-tugma ho, mga kababayan. Ngayon, eto, nagbabanta na naman, magsasampa ng kaso kay Trillanes at saka doon sa pinapalabas nila na sinasabi nila, bago pala yung pinaupo doon sa AMLAC para po isipin ng mamamayang Pilipino na yung AMLAC kakampi ng ni Presidente or whatever, ni Trililing or ni Antonio Trillanes po, no? Ni dating senador, para kunyari, ginigipit po ang mga Duterte. Sabi ni Ma'am Neng GGO, mga reports galing sa bangko at submit sa AMLAC, yung mga bank dapat pag-initan ni Panelo. No, yung mga bank transaction documents. At ito, mga kababayan, tuloy pa natin. Dahil misrepresentation kumbaga estapa ang ginagawa ninyo. Kinang nasaan ang estapa? Nasaan ang estapa doon? At saka Panelo, ewan ko bakit takot na takot kayong makita, maipakita yung bank records na? Di ba nagyayabang ka din dati? Na kesyo, eto yung laman lang. No, nagyabang si Panelo, eto po yung laman nung sinasabing bank account ni Sara Duterte at ng dating presidente. Pero yung laman lang. Kaso ho, sa Kongreso, yung buong transaksyon, mga kababayan, yan yung matagal na po nating hinahanap at inihintay po, no? Ilatag yung bank statement, yung pumasok at lumabas. Kasi ang dali lang pong sabihin, mga kababayan, ito po, 1 million lang ang laman ng bangko na yan. Pero behind the scene, sa statement doon, kung ano yung pumasok, maaaring ipadala sa ibang bank account para magmuka na 1 million lang din ang laman nun, mga kababayan. Ang lalaki ng mga pumapasok po. At sa karamihan po ng inilatag ni Senator Trillanes o dating senador, 18 out of 18. Tugmang-tugma, mga kababayan. Kaya eto, yung mga Duterte at mga DDS, hilong-hilo na po, mga kababayan, mga boss chief amo sir. At nilalibel yun yung pamilya. Kahit na hindi totoo. Tinatanggi mo pa din na hindi totoo? Yung mga bank accounts at yung mga pumasok at lumabas-pasok. Ito nga ang mga DDS ninyo. Yung mga DDS, mga kababayan, nasa panahon na po sila na idinidepensa na po nila na, magkano? 6.7 billion lang naman yan. Kung ako nga simpleng tao, labas-pasok, no? Pag pinagsama-sama mo yung labas-pasok, baka sa mga DDS, baka pag pinagsama-sama mo yung labas-pasok nila, hindi pa umabot na 1 milyon